Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 5. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa paghatol sa kapwa. Sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na huwag daw tayong humatol upang hindi tayo hatulan. Sapagkat kung ano ang panukat na ginagamit natin sa ating kapwa, ayon din ang panukat na gagamitin laban sa atin. Sabi sa sulat ni Santiago na isa lamang ang may karapatang humatol, at ito ang ating Panginoon. At sino ba tayo para hatulan ng ating kapwa? At ang panganib kapag tayo ay humahatol ay kinukuha natin ang lugar ng Diyos. Inaalis natin ang totoong hukom at tayo ang nagiging hukom. At ito ay mapanganib. Sapagkat ang paghatol ay nakaugnay sa pagwasak sa kapwa. Buhay pa ang ating kapwa, ngunit sila ay hinatulan na natin ng kamatayan sa ating puso. Ang paghatol ay kaugnay ng puot, galit. At sabi sa sulat ni San Juan, ang isang taong napupuot sa kanyang kapatid ay isang taong pumapatay. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, mag-ingat tayo sa paghatol. Baka naman ang nakikita natin ay maliit na puwing lamang dumi sa ating kapatid, ngunit tayo ay bulag sa napakalaking troso na nakaharang sa ating mga mata. Ang ibig sabihin, ang mas malalaki nating kamalian at kasalanan ay hindi natin nakikita. Ang nakikita natin ay yung maliliit na pagkakamali, kahinaan at kamalian ng iba. At kung titignan natin ang mabuting balitang ito sa larawan ng krus, makikita natin na ang krus ay may dalawang kahoy. Isang kahoy na pahalang at isang kahoy na nakatayo. Ang kahoy na pahalang ay mas maiksi at ito ang ugnayan natin sa ating kapwa. Ang kahoy na nakatayo ay mas mahaba at ito ang ating ugnayan sa ating Diyos. Minsan ang nakikita lang natin ay yung maiksing kahoy, ang ugnayan ng kapwa-tao natin sa atin. At nakikita natin ang ugnayan natin sa ating kapwa. At kadalasan, nakikita natin sa pamamagitan ng mga ugnayan na ito ang kamalian ng ating kapatid. Ngunit natatakpan yung mas mahabang kahoy, yung ugnayan natin sa Diyos. Ang ating mga kahinaan, kamalian at pagkakasala na sa tuwina ay laban sa Diyos. At kung ang pagkakasala natin sa Diyos ay mabigat at hindi natin nakikita, ito ang totoong dahilan kung bakit tayo ay nabubulagan. Sapagkat tandaan natin, ang pagkakasala natin sa Diyos ay may kaparusahang walang hanggan, sapagkat tayo ay nagkasala sa isang Diyos na walang hanggan. Ang pagkakasala ng ating kapwa sa atin ay pagkakasalang maliliit lamang, may hangganan, may limitasyon, sapagkat tayo ay mga taong may limitasyon at may hangganan. At para bang ipinapaliwanag sa atin ng ating Panginoong Hesus sa mabuting balitang ito, na bago tayo humatol sa kasalanan at kamalian ng kapwa natin, balikan natin
yung pagkakasala, kahinaan at kamalian natin sa harap ng Diyos. At ano ang hatol ng Panginoon sa atin? Dapat tayong magbayad ng kaparusahang walang hanggan, ngunit hindi iyon nangyari. Sapagkat may nagbayad para sa atin. Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus na walang hanggan, sapagkat siya rin ay Diyos sa kalikasan ng iisang Diyos, upang bayaran ang mga utang na hindi natin kayang bayaran. Ang ibig sabihin, ang hatol ng Diyos sa kalangitan para sa atin ay hatol ng pag-unawa, pag-ibig at pagpapatawad. At kung mauunawaan natin na ito ang troso na napakahaba na nakaharang sa ating mga mata na hindi natin nakikita, at kung darating ang kaliwanagan sa atin na mas marami ang pinatawad sa atin, mas malalim ang ipinagkaloob na pag-ibig sa atin, mas malawak ang pagpapalayang inihandog sa atin, mauunawaan natin na wala tayong karapatan na humatol at magparusa sa ating kapwa. Sapagkat kung tayo ay hindi hinatulan ng Diyos, tayo rin ay inaanyayahan ng Diyos na huwag hatulan ang ating kapatid. Sapagkat ang paghatol na punong-puno ng pag-ibig, pagpapatawad at kaligtasan na mula sa Diyos ay hindi lamang para sa atin, kung hindi para sa kapwa natin. Ang kapwa natin na ating hinuhusgahan at hinahatulan sa loob ng ating mga puso ay minahal din ng Panginoon. Pinatawad din ng Panginoon. Inililigtas din ng Panginoon. Sa araw na ito, nawa tayo ay pagkalooban ng biyaya na huwag gawin ang ating mga sariling Diyos na naghuhukom. Kung hindi kilalanin natin ang ating mga sarili na mga nilalang na minamahal ng Panginoon. Mga nilalang na hindi hinatulan ng kaparusahan ng Panginoon. Mga nilalang na iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At ang kanyang anak na si Jesus ay naparito, hindi lamang para sa atin, kung hindi para sa kapwa-tao natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.